Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Fernando Jimeno at shoutout kay Norlisa Sugay. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Ibig sabihin, ang hukbong ito ng mga langgam ay lihim na dumating sa ilalim ng mahigpit na pagbabantay ng kaaway. Dahil sa maliit na sukat nito, gaano man kaingat ang kalaban, hinding-hindi nila aasahan na sa huli ay gagamitin ng kanilang kalaban ang pamamaraang ito para tumawid sa kanilang depensa at makarating sa hinterland hanggang sa dulo. Mamaya, pagkatapos dumating ang hukbong ito, dahil sa likas na katangian nito, masasabing malaya itong dumarating at umalis sa lupa. Natural, posible na maghukay ng isang malaking lugar ng mga kuta sa ilalim ng lupa ng maaga. Hanggat ang labanan ay sapat na mabangis, ang mga kuta ay biglang nawasak. Ay activate ito, kung gayon, ang epekto ng natural na kalamidad ngayon ay makakamit. Habang nag-uusap ang apat, mas lalo silang nasa sabik, at habang nag-uusap sila, mas nagiging masaya sila. Hindi nakakagulat na kahit isang grupo sa kanila ay hindi maisip kung ano ang nangyayari sa simula. Palagi nilang pinaghihinalaan na ito ay isang natural na sakuna, ngunit palagi nilang iniisip na ito ay isang kaunting pagkakataon. Sa mahabang panahon na nagtatrabaho, sarili ko na pala ang tumulong. Hindi naman sa nambobola ko ang Panginoon ng aking pamilya. Ang trick na ito ay sadyang kahanga-hanga. Hindi lamang nito pinapatay ang kalaban ng biglaan, ngunit ang pinakamahalagang bagay ay ang nagbibigay ito sa kaaway ng pinakanakamamatay na suntok sa pinakakritikal na sandali. Noon pa man ay alam ko na kung ano ang ibig sabihin ng alisin ang ilalim sa palayok, ngunit ngayon nalaman ko sa unang pagkakataon na ang ilalim na linya ay may ibang kahulugan. Ito ay kahanga-hanga, ito ay talagang napakaganda. Hinangaan din ito ni Hyjin, maamo gaya niya, hindi niya maiwasang magmura sa oras na ito. Hindi ko alam kung sa sobrang excited ko, o dahil sa sobrang tagal ko nakasama si Scar. Grabe talaga, don't talk about the enemy. Even we have been kept in the dark. On the way here, sisabog na ang utak ko. Gusto kong malaman kung ano ang nangyayari, pero hindi ko ginawa. Gusto kong maintindihan. Masayang sabi din ni Piyuan. Paulit-ulit na tumanggaw si Pemo, totoo. Bagamat naisip ko na maaaring may tumulong sa atin, wala talaga akong maisip na makakatulong sa atin, at kung sino ang maaaring pumasok at tumulong sa atin sa ilalim ng pagkubkob ng 1,000,000 tropa. Nang makita ang kasabikan nilang apat, ngumiti si Han Sanchen ng buong puso. Talagang ipinagmamalaki niya ito. Sa katunayan, si Han Sanchen ay labis na nasisiyahan sa hakbang na ito, lalo na ang iba, humingi ng tulong kay Ant-Man na may bastos na mukha. Kung hindi, sa karakter ni Han Sanchen, kahit na siya ay patayin dito, hindi niya gagawin ang ganoong bagay. Ang tunay na bayani ay ang Ant-Man Brothers. By the way, Commander, okay lang ba ang Ant Queen? Thank you Benefactor for your concern. The Ant Queen is in full bloom. Gayunpaman, ang bagong bahay ay kakaayos pa lang, at ang Ant Queen ay marami pang dapat gawin kay Ant, kaya sayang lang at hindi siya makakasama ng personal sa pagkakataong ito. Patawarin mo ako. Ngumiti si Han Sanchen, masyado kang magalang. Umalis si Ant-Man sa orihinal na mundo para humanap ng bagong tahanan. Natural, pagkatapos makahanap ng isang lugar, kailangan din niyang magplano para sa mga susunod na bagay ng buong tribo. She's busy with her own business, which is normal lang. Si Han Sanchen ang nakonsensya sa paghingi ng tulong sa sandaling ito. By the way, Kuya Commander, I wonder how many reinforcements ang ipinadala mo para tulungan kami this time. Magiliw na tanong ni Scar, sinusubukan ang kanyang makakaya na maglagay ng isang pervert ng ngiti. Habang nag-uusap, hindi nakalimutan ng lalaking ito na buhusan ng isang baso ng alak ang isang tao.
Ang aming angkan ay medyo abala ngayon, at ang mga sundalong langgam na maaari kong pamunuan ay talagang hindi gaanong marami. May mga 3 hukbo, na may mga 120,000 kabayo. Sabi ng commander. Nang marinig ito, medyo nanlumo ang ekspresyon ni Scar. Akala noong una ay iba na ang sitwasyon kapag dumating ang mga reinforcement, ngunit sinong mag-aakala na ang bilang ng mga reinforcement ay 100,000 tao lamang. Kung ikukumpara sa milyon-milyong kabayo ng kalaban, ito ay talagang hindi kahit isang fraction ng kalaban. Muntik na niyang sabihin iyon, at dinala ang mga taong ito dito. Pagtingin sa 3 pang tao, halatang medyo dismayado sila. Halatang nawala ang saya ng lahat sa isang iglap dahil kakaunti lang ang tao, dahil totoo naman na isang patak lang talaga ang bilang ng mga ito. Mukhang napansin din niya ang kalungkutan nilang 4, at saglit na napahiya ang commander at hindi alam ang gagawin. Ang digmaang ito ay hindi ganap na nakabatay sa bilang ng mga tao. Sa tingin ko, sapat na ang 120,000 kawal at kabayo para tayo ay magbalik loob. Sa sandaling ito, ngumiti si Han Sanchen at nagsalita. Sa kauna-unahang pagkakataon, nagsalita si Han Sanchen, ngunit ang iba ay hindi pa rin gaanong kumilos tulad ng dati. Maging si Pimo, ang pinakapinipigilang manika, ay punong-puno ng kalokohan sa oras na ito. Pinuno, bagaman ako ay lubos na nagpapasalamat sa Ant-Man Brothers sa pagbibigay sa amin ng carbon sa pinakamahirap na oras, ngunit ang mga katotohanan ay ang mga katotohanan, at kailangan nating maglaro ng ilang bagay na walang kaparerikan. The fact is that there are too many enemies. There are about 1.8 million troops. If we don't have a million reinforcements, it will actually have no positive effect on the overall battle situation. Outspoken ang Peklat, at masasabi ring outspoken. Bagamat alam ni Hyjin na hindi nararapat para kay Daoskar na sabihin ang mga ganoong salita sa oras na ito, hindi siya nagsalita ng kahit ano upang pigilan siya sa unang pagkakataon. Sa halip, hinikayat niya si Han Sanchen, na nagsasabing, "Leader, hindi makatwiran ang sinabi ni Daoskar." Bagamat, ito ay talagang medyo pangit, ngunit ito ang status quo pagkatapos ng lahat. Sa palagay ni Hyjin, dahil walang gaanong kapatid na Ant-Man, bakit hindi na lang natin ito pabayaan at hayaang umatras muna ang magkapatid na Ant-Man? Tuldok. Kung tutuusin, sarili nating negosyo ito, ngunit kung gusto nating mamatay kasama natin ang mga kapatid mula sa ibang lahi, hindi na talaga kailangan. Sumang-ayon din si Pimo, "Guro, totoo po." Sumulyap si Han Sanchen sa kanilang 4 at ngumiti, "Bakit hindi matalo ng 100,000 tao ang 1,000,000 tao? Masyadong luma na ang iyong mga ideya. Sa aking bayan, ang Earth, maaari lamang itong ituring na isang mas mababang antas ng mundo kumpara sa Bafang World, dahil hindi ito kasing ganda ng Xuanyuan World. Pero, alam mo ba, sa asol na planeta ng aking bayan, ang tagumpay ay hindi nabatay sa bilang ng mga tao. Oo, sa harap ng ganap na mainit na mga sandata, ang bentahe ng mga numero ay halos nawala. Sa isang salita, 4 na tao, tumingin ka sa akin, at ako ay tumingin sa iyo. Bagaman ang ganap na lakas ay maaaring baliwalain ang mga pakinabang at disadvantages sa mga tuntunin ng mga numero, ito ay kamag-anak din. Ngayon, ang agwat sa mga numero ay masyadong malaki, at ang ganap na lakas ay hindi nangingibabaw sa lahat. Paano tayo lalaban? Sabi ni Hyjin. Maliban kung si Han Sanchen ay nasa antas ng isang tunay na Diyos at ang iba ay nasa antas ng isang mortal, kung gayon ang bentahe ng milyon na ito ay maaaring baliwalain ng direkta. Ngunit ang problema ay ang pagkakaiba ng lakas sa pagitan ng magkabilang panig ay hindi maaaring umabot sa antas na ito. Commander, ano sa palagay mo? Hindi nagtanong si Han Sanchen sa kanilang 4, ngunit sa halip ay ngumiti si Ant-Man. Opinyon. Pagdating ko dito, watawat lang ang ibinigay sa akin ng Ant Queen. Medyo cliched, pero maipapakita din nito ang determinasyon ng angkan natin. Ang watawat ay ang watawat ng ating angkan ng langgam. Natural, dapat natin itong hawakan ng mataas kapag tayo ay sumisingil sa labanan, ngunit kung tayo ay matalo, ang watawat na ito ang magiging saplot na ating hinihintay. Okay, hindi napigilan ni Han Sanchen na sumigaw ng tuwang-tuwa, ito ay isang magandang tumaas kapag sumakay ka sa labanan, at binalot ang iyong katawan kapag natalo ka. Ipinaalala nito kay Han Sanchen ang mga madugong kaluluwa ng hukbo sa asol na mundo.
Ang tinatawag na tapat na kaluluwa at mainit na tao, ang kaluluwa ng mga edad, ay walang iba kundi iyon. Sa kabila ng utos ng benefactor, inilabas ko itong 120,000 na tao. Dalawa lang ang ending. Either, tinulungan kita at babalik tayo sa court bilang guro, o mamamatay ako kasama mo. Napatingin sa akin ang apat ni Hyjin at napatingin ako sa inyo, at saglit na hindi alam ang sasabihin. Noong una, umaasa silang hindi mamatay sa walang kabuluhan ang kabilang partido, ngunit sinong mag-aakalang ganito na ang kagustuhan ng kabilang partido. Itinaas ni Han Sanchen ang kanyang baso ng alak at mahinang ngumiti, wala akong lakas ng loob na magsabi ng anuman, ngunit may isang bagay na ako, si Han Sanchen, ang magagarantiyahan. Ibig sabihin, hanggat ako, si Han Sanchen, ay nabubuhay pa, hindi ka mamamatay kailanman. Ang langit ay bumabagsak, ako muna ang magtitiis. Pagkatapos ng mga salita, ininom ni Han Sanchen ang lahat sa isang lagok. Walang imak ang Commander-in-Chief, kinuha na lang ang wine glass at sumunod. Si Hyjin at ang apat pa ay nagmamadaling sumabay sa kanila. Pagkatapos uminom ay naupo muli ang lahat. Dahil ang magkakapatid na Ant-Man ay handang mabuhay at mamatay ng magkasama, pagkatapos pinuno, maglakas loob na magtanong, ano ang dapat nating gawin pagkatapos uminom ng alak ng pagdiriwang ngayong gabi? Ito rin ay isang katanungan na ikinababahala ng lahat. Pagkatapos ng lahat, ang puwang sa lakas ay namamalagi dito. Ngayon, umawit sila ng isang hindi inaasahang dula, ngunit nangangahulugan din ito na imposibleng magkaroon ng ganoong trick sa hinaharap. Extra 120,000 reinforcements lang yan, ano ang dapat nating gawin? Nagsalin si Han Sanchen ng isang baso ng alak, marahang pinagpag ang alak sa baso, at saka ngumiti. Leader, ano ang iniisip mo? Tanong ni Scar. Matagal na bumulong-bulong si Han Sanchen, at sa wakas ay dahan-daang ibinuka ang kanyang bibig, ang mga immortal ay may kani-kanyang panlilinlang. Sa tingin mo ay inimbitahan ko si Brother Ant-Man na tulungan ako sa lahat ng paraan, para lang maunawaan ang sitwasyon ngayong gabi. Nahiram ako ng napakaraming pagkain kay Luo Jin, paano ito masasayang? Commander, susunod dito. Ayon sa utos ko, napuno mo na ba ang butas na lugar sa ilalim ng lupa? Upang maiwasan ang pagtuklas ng kalaban, napansin ko na ito nang utusan ko ang mga tao na maghukay. Nang magsimula ang pagguho ng lupa, binigyang pansin ng mga tao ang ilang structural camouflage ng gumuhong lupa. I can guarantee na kahit dumating ang mga tropa ng kaaway kung susuriin natin, tiyak na hindi natin malalaman na ginawa natin ito. Hanggat hindi ito matagpuan, maaaring patuloy na umiral ang Ant-Man sa isang madilim na paraan sa ngayon. Okay, then, you can still use this hidden card. Peklat, pay mo, umiiral. Mula bukas, abandonahin ang pagtatanggol ng lungsod, at kayong dalawa ang mamumuno sa mga tropa upang suportahan ang pader sa harap. Ano? Parehong nagulat ang dalawa. Diretso pang ang sinabi ni Scar, pinuno, ang tatlong pader ng lungsod ay nasa panganib ngayon, hindi pa banggitin ang pagsuko ng depensa, kahit na dumpensa tayo ng buong lakas, natatakot ako na tayo ay ganap na mawawasak sa isang alon ng pag-atake ng kaaway. Tama, ngayong gabi biglang nag-withdraw ng tropa ang front side, at sumuko ang tatlo pang panig sa pag-atake. Kung hindi, hindi tayo makakatagal ng kalahating oras. Sabi din ni Pemo. Ikan-away ni Han Sanchen ang kanyang kamay, sundin ang utos. Bukas ng umaga, gusto kong makita ang iyong dalawang tropa na nagtitipon sa harap na pader. Bagamat naguguluhan ang dalawa, tumanggaw lamang sila ng masunurin, oo. Hyjin, Piyuan. Umiiral. Sumuko na rin kayong dalawa sa pagtatanggol ng lungsod, ngunit iba ang inyong mga gawain. Bibigyan ko kayo ng tiyak na impormasyon tungkol sa mga partikular na gawain mamaya. Ang kinakailangan din ay makarating sa itinalagang lokasyon bago madaling araw. Medyo nataranta ang dalawa, pareho nilang binitawan ang city defense, pero parang iba ang mga gawain. Oo, kung tungkol sa Commander-in-Chief, baka kailanganin mong magsikap ngayong gabi. Alam ko rin na pagod kapag katapos ng ilang araw na paglalakbay. Hindi kita pinapahinga, at pinapasok ka sa istasyon. Ngayon, may iba pang mga gawain na kailangan mong puntahan, hindi ko talaga dapat gawin ito, ngunit hindi kailangang sabihin ng benefactor ang mga bagay na ito, basta ang utos ng Ant, huwag lang gawin ang utos ng Ant,
Basta kung ano ang utos ng Ant, huwag lang gawin ang utos ng Ant, basta kung ano ang utos ni Ant, kahit isang tao na lang ang natitira, siguradong kukumplatuhin namin ang hinihingi mo. Okay, pero baka mapahiya ka ng kaunti nitong gawain. Pakisabi, Benefactor, I want you to go back. Bumalik. Oo, bumalik sa kung saan mo ako unang nakilala noong gabing iyon. Ang unang pagkakataon, syempre, ay nang biglang nawala si Han Sanchen ng ilang sandali nang humingi siya ng pagkain kay Luo Jin. Noong panahong iyon, bagamat hindi alam ni Han Sanchen kung sino ang sumusunod sa kanya sa anong posisyon, alam na alam din niya na ang Yetian City ay palaging impluwensya ng ibang tao, at imposibleng hindi masubaybayan ang kanyang mga kilos. Kaya, pagkatapos kunin ang pagkain, gumamit si Han Sanchen ng kaunting trick. Doppelganger. Gumamit siya ng clone para pamunuan ang grupo ng mga taong nagpapanggap na umikot pabalik sa Inn, ngunit sa katunayan, sa ilalim ng takip nito, siya mismo ay umalis sa lungsod ng tahimik. Sa cultivation base at kakayahan ni Han Sanchen, hindi masyadong mahirap gawin ang mga aktibidad sa labas ng lungsod nang walang nakakaalam. Iyon ay kung paano siya tahimik na nakipagkita kay Commander Ant-Man noong araw na iyon, at inayos ang mga detalye ng labanan ngayon. Kung hindi, kung ang labanan ay ganito, kahit na siya, si Han Sanchen, ay kasing tatag ng isang matandang aso, paano siya hindi matarante? Hindi naman siya nagpanik, buti na lang nakapag-ayos na siya at na-deploy ng maayos. Sigurado ka ba? Tanong ni Commander Ant-Man. Mahiwagang ngumiti si Han Sanchen, I'm very sure. Although hindi ko talaga maintindihan kung ano ang gusto mong gawin, total nakakalito naman talaga ang arrangement mo in terms of position, pero, susundin ko ang utos mo. Sabi ng commander, alam kong hindi kayo nakakaintindi ng 5, pero normal lang, at bukas malalaman nyo na. Napangiti si Han Yun Sanchen. na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!